So, good afternoon mga Dre. Good evening pala. Madaling araw pala ngayon. So, ngayon, share ko lang itong ito pa yung isang team, di ba? Ito nga pala si Coach LG, no? Bali, ito yung pangatlong team na minamanage natin. Bali, ang team ko talaga is dalawa. Tapos isa sa tatay ko, tsaka isa sa bayaw ko. Bali, yun ang minamanage natin sa mga scholar natin, no? Mga Dre. Okay, pero nag-stop na tayo ng play, pero coach na lang tayo ngayon. So, ito yung isa pang team, no? Ito yung pangalawang team namin ni Mrs. Bali, ito yung KMB, kaya ang pangalan niya yung Michelle's team, no? So, yung unang team natin is, yung main team ko kasi, na talagang binuo para sa scholar natin is, na-showcase ko na ba siya? Parang hindi pa yata, no? Yung glass cannon build, no? Hindi, ano ko pala, 1.5k MMR na yata ngayon yun. Parang gano'n. May grind na yata kanina siya ni Scholar, no? Oo, tama, kasi naka 10 panalo yata siya sa 15. Hindi, 12 panalo sa 15 games. Yun ang, parang sinabi ko sa kanya, magpa-level up lang siya. Pero sabi ko nga, lakas ng team, kaya, yun, 12 up to 15. Yun. Kaya, solid naman yung pagkaka-build up natin doon. So, ito talaga, ang original composition nito is bird, tsaka plant. Ang totoo, itong mga action na nandito sa second team na talagang meron kami is inano ko talaga to, piniflip ko lang talaga to mga Dre. Bali, binabay and sell ko. Bibiling ko ng mura, tapos benta ko ng mahal, no? Ang problema lang is parang naisip ko, nakatatlong sobrang action na ako. Kaya parang sinabi ko, sige, gawin ko na lang na team siya. So parang ang naging tema is, ginawa ko na lang din sa scholar natin. Pero nung naisip ko na parang, kasi napaabot ng scholar na 1.8k MMR. Ang problema lang ko, paano kaya kung sakali na pa? Kasi nakakuha lang siya ng 200 SLP, 250 minsan. Maximum na yung 250. Pero, ko, kung sakali, paano kaya kung parang umabot ng 300? Kasi gusto parang, ang naisip ko is sa 21 SLP bracket. Dapat nasa 2.2 kMMR. Kaya parang, naisip kong magbaguhin siya. Ang ginawa ko, binenta ko yung plant. Yung plant nito is originally, hindi talaga ito yun. Ito yung parang immortal plant. So, parang ang ginawa natin dito is, ito kasi mandatory to para sa, natin, sa mga yung, pagka gusto mo umangat sa jumping lasso. Kasi pagka hindi ito yung plant mo, mahirapan ka. Mahirap talaga yung jumping lasso, mga Dre, pero, kung ito yung plant mo, kaya na kasing solohin siya. Kahit i-backdoor yung mga ito naman malakas, kaya naman niyang manalo ng siya lang. So, parang, ang ginawa ko, binenta ko ng mura. Bottom price, kasi binabilis ko na mga Dre, siguro binenta ko ng $66 eh. Kasi ito, na-snipe ko lang. Pumatak na 6.5 yata to. So, additional 3K. Pero okay lang. Kasi, ko, nababawi naman siya. Kung sakali na parang mataas naman yung makukong SLP per day. Parang ganyan. So, ito yung totoong mahal. Mahal talaga to. Kasi, bihira naman may ganito. So, ito yung pinaka-highest damage bird na pwede mong makuha. Kasi, kung mapapansin mo, 130. Tapos, yan, Sinister Strike. Tapos, Kingfisher. Napakalakas niya, 130. Tapos, may Pistritica, tsaka all out. So, ito, super solid to. First round pa lang, kaya nga pumatay na ng plant ng mag-isa lang siya. No? Gawa kasi nung post-fight, mga Dre. Kaya parang, ang nangyari, is yung isang composition natin is, yung isang aqua ko kasi mid. Ang lagi kong binibili, hindi ako nabili ng beast, mga Dre, tsaka mech. Kasi, mas preferred ko yung aqua. Ito talaga yung aqua. So, parang, ang gusto ko talagang parts ng aqua is, itong, grab explode. Pero, isa pang beast cards. Ang problema lang kanina, naghahanap ako, wala talaga ako mahanap na, yung mumurahin. Kasi, at ito nakita ko lang to, bali, 4,000 lang to. Yung gusto ko talagang mangyari is, ito is Risky Beast. Katulad ng isa, nasa isang team natin, sa isang main team namin. Number 1 team. Risky Beast, tapos Talam. Yan. Tapos ito, pinaka best talaga clamshell. Pero,
dahil preferred ko lang yung armor. Kaso ko wala talagang chinik ko medyo 7,000 yung presyo niya, kaya parang ito nga 4,000 lang, tapos yung 7,000, di para halos dalawang axle na yung makukuha mo. Pero ang tinanong ko lang sa sarili is, kaya ba nito na umabot na 2.2k MMR itong team? Kaya naman. Kasi ito, mapapansin mo, ito na highest damage, di ba? 120. Malakas na yan, mga highest damage na yan. So, parang kahit i-backdoor mo to, bird, kaya nitong mag-isa rin. Kasi, ang totoo, kaya naman ito pumatay na siya lang din. Kasi gawa nitong, hindi siya susceptible din sa mga speed down, mga dre. Ba, yung speed down niya siya. Meron siyang goldfish. Ito yung goldfish, sweepskate. So, parang ang kagandahan niya is high damage din to, mga dre. Although na parang wala tong beast cards, kukumputin mo 118 pa rin ang damage nito, Oranda at saka Flames and Water. So ito yung Oranda, ito yung ayan. Tapos ito yung Piranha, Flames and Water. Ang tawag ko lagi, ito lagi ang kasi yung tanda ko yung mga deck. Ito hindi ko natatandaan yung mga pangalan ng cards, pero ito talaga. So ito, Pupa, Zero Cost, so parang Zero Cost, so ito may Zero Cost din, post fight. So first round pa lang, kaya na niyang pumatay. Tapos super high damage niya. Although na parang 54 speech lang siya, 45 naman yung health niya, goods na goods pa rin niya, mga tayo. So kaya pa rin niya kung sakalin mag 3 cards, 3 cards, 4 cards, kaya pa rin yung mag break wall kung sakali na parang medyo match lang kayo ng baraha at saka ng energy ng kalaban. So tapos ang kagandahan niya, nauna siya. Kung hindi mo siya makapatay, next turn na mauna siya sa'yo. So yun lang naman ang kinukuha ko lagi is yung may zero cost. Although na parang ang preferred ko talaga, hinanap ko kasi kanina is hero, tapos may koi. Yun, yung upstream, hero tsaka koi. Problema is mahal siya. Sabi ko nga, binabudget lang natin, mga de. Pero ang tanong lang kasi, ang hinahanap ko lang is, kaya ba niya ng 21 SLT? Ang sagot is, kaya naman. Hindi naman tumahina. Malakas to. Kaya yung isang team nga namin, halos same aspect lang, umabot yun ng 2.4k MMR. So, paano pa kaya to? Hindi yung off-season ng mga red. Last season. So, parang, tapos yun, napalitan ko na yung mid nun. So, ito naman, napalitan na rin natin. So, ang kagandaan nito, hindi ito susceptible din sa mga terni na di ba naglalaging sila. Tapos, hindi ka na makakatira next turn. Tapos yung mga incisor, mga de. Yan. Tsaka yung mga crack. Yun. Kasi tinira mo ito, mauna ka pa yun sa kanila. So, goods na goods. Yun ang kagandahan niya. So, ngayon, pinalevel muna ni Scholar to, no? Kasi tumatry na lang energy niya. Pero naka 50 SLP niya. Sabi ko kasi, kabibili lang naman ito, kanina lang to. So, level 7. Basta medyo, okay, kaya-kaya na niya yung level 15. So, pwede na siya mag-stop magpa-level. So, grind na lang, no? So, yun lang. So, ngayon, try natin, no? Ang gawin natin is, okay. Paano bang placement niya ito? Kasi, ito goods na to. Bakit ganito yung placement? Pwede naman, kasi ito. Kasi, ang nangyayari is, yung pag-binackdoor yung bird, di ba, pagkakalaban ni anemone. Ito kasi, ang mababackdoor itong bird. So, kung sakali na i-backdoor siya, ito naman ang makatira ng free tong dalawa, no? Pero, check ko pa, no? Kasi 50-50 naman talaga kahit saan ko ilagay ito, no? Kahit saan ko ilagay ito. Iniisip ko lang. Kasi gamble yun, no? Kung sakali na parang second round, third round. Kadalasan third round sila natira, pero second round. Okay na siguro to. Ganito na lang, okay na to. Okay na siguro sa akin. Gamble ko na lang, no? Pag may kalaban na ganun. Okay lang din, okay. So, try natin sa arena. So, ano bang ranking nito? So, 1.4. Ang pinalitan nito, mga dre, double bird, isipin mo, double bird yun, pero 1.4 kaya man. So, solid naman. So, try natin. Kung talagang tama yung hinala natin na okay siya. So, ngayon hindi namin gamay pa to, medyo kakakapain pa natin to. Kasi hindi naman natin siya palagi ginagamit. So, good. So, ang gagawin natin dito,
Hindi na tayo, wag na lang patumpik-tumpik pa mga diretso na, diretso. Kasi kung hindi tayo nagpapas. Kasi yun ang lineup natin, yun ang composition ng lineup natin. So, ganoon talaga. Tapos kung mapapansin mo, 32 speed to. Gusto ko lang mangyari is mauna tayo sa kalaban, pero kung mapapansin mo, nauna siya sa atin kasi 30 speed siya, at saka siya, ivory chop. So, goods, no? So, ngayon, isipin natin, no? Pwede mong backdoor yung bird, no? Kasi tatlong card lang naman kailangan. Tatlong card. So, parang gusto ko mangyari is, kasi pwede pa itong tumira, no? So, parang ganito lang. Pwedeng, okay. Parang gusto ko na i-waste kasi yung tira ng, natin, no? Okay, gulong to. Sugal ko na. So, parang, anong tinira ng ivory chop, oh? So, namatay yung plant natin. Ang pangit na kasi, nauna pala siya, no? Dapat pala yung, dati inuuna ko yung, o kaya nagano na lang ako. Mali ako daw, mali. So, sabi ko, kinakapapan natin to, pero, ngayon, mauna pa sa atin tong beast, no? Although na wala na siyang energy. Okay. Check natin to. Siguro ito lang. Kasi ivory, no? Okay. Kasi ito kaso maglalastan to, kung sakali. Ito lang siguro. Medyo na tayo doon, no? Nadali tayo sa mga galawan. Buhay natin. Medyo mali ang diskarte natin. Sana hindi na makatira to, pero okay lang na, may speed up naman tayo, pero patay pa rin tayo, no? Talo na tayo dito, na. So, grab explode, no? Ilan ba damage ng grab explode? Check na, ito malalaman natin. Kasi malakas, double damage yung pagka yung. Medyo nagalawan ako ng kalaban, pero okay lang. Experience lang naman. Experience lang. Nakalimutan ko na, ito kasi 3 energy lang mga dre, kayang pumatay na ito ng plant, yung full health. So, pero mahina naman kasi itong dalawa. Kala ko makakasurvive ako. Sana pala zigzag na lang ginawa ako. So, 161 naman. Medyo malaki din. Grabe. So, talo na tayo dito kasi, kung sayang kung napatay ko to, pero wala pa din kasi, yung dulo naman is, mauna sa atin, kaya wala talagang palag. Mali ako doon, siguro, kumpira na yung sinira ko. Medyo nawala tayo sa issue naman. Ang dapat pala kasi pahiro nga pala to, tsaka post fight, automatic na isipin mo na patay na yung plant mo. So, okay na yun. So, ang gagawin ko lang is limang match na. Okay lang yan. So, go tayo. Apa-apain tanay natin. So, ito, jumping lasso, no? Ang pagka-jumping lasso kasi, parang ang ginagawa ko, wini-waste ko na yung bird card ko, no? Yan. Although na para ito naman, barb strike ang gamit niya, no? So, kahit hindi ko na-disable yung mount niya, yung damage niya. Minsan nagpapas yan sa una, pero pagka, ito kasi, alam ko pag barb strike is aggressive, Ang ginagawa ko lang sa una, ang sinasabi ko sa mga scholar natin is, pagka yung, kasi, i-waste mo na itong bird, ang mas maganda backdooring kanya. Kasi, ang totoong kalaban talaga ito. Ang problema lang pala, ito may scarab pala, no? Kaya pala, no? Lugi pala dito sa scarab, boy. Lugi pala dyan. Lugi. Yung pala, hindi ito makakapag-heal, Hindi yan makakapag-heal. Pagka nag-scarab. So, pero okay lang. Goods pa rin. So, ba't ang hina ng damage? Nauna pa, siya, pure pala yun. So, okay. Okay, mauna naman tayo dito. So, gawin natin is, ito lang. So, okay. Buhay pa yata yan, boy. So, ganda niya, mga dre. Even though na mamatay yung plant, no? Okay pa rin, goods pa rin tayo, good condition pa rin tayo. So, ito kahit i-backdoor kasi tayo nito, no? Yan.
kahit, ewan ko kung titira na ito nasa gitna, pero, parang wala din siyang energy, no? Kasi ano pa siya, hindi ko na masyado nabilang yung energy niya, no? Pero, gagaw lang tayo, hindi. Go lang tayo, no? Hindi ko nabilang, hindi ko nabilang. Okay. So, sa gitna naman siya, no? Hindi, no? Hindi na. Sa ano talaga, no? Na-recognize niya na, ang threat kasi is yung plant. Pero ang totoo, mga dre, hindi talaga yung plant ang threat kasi may scarab siya, eh. Parang, dapat i-recognize mo yung mga dre. Kung kontra mo yung healing plant, na zigzag, huwag mong patayin yung mga dre. Ang patayin mo yung, So, ito ngayon, titira na to, no? I-ignore niya tong, nasa unahan natin. Sigurado yan. So, kahit ano naman to, basta ito, ino-noter na natin to kasi hindi naman tumataas ang Cerastes pala to, no? Pero check natin kung mababasag natin siya. Pero sa tingin ko basag to, sa tingin ko basag. Para hindi 5. Tama ba? Kulang ako ng isang energy. Nakatira pa siya. Pero kung tatalin siya sa likod, buhay pa yung bird. Buhay pa yung bird. Hindi, no? Wala siyang backdoor. Okay. So, parang anong plano niya ito, no? So, parang, ito lang siguro. Split natin. Split natin. Yan, okay. Tama-tama. Split natin. Kasi, ang inaano ko, kung tumira pa siya sa gitna, is, so, ngayon, ito, no? So, pwede to. Yan, tira na natin yan. Catch naman siya punta. Catch up. So, okay naman. Sabi ko nga, ang threat talaga, sa totoo lang, is yung etong dalawa. Hindi dapat yung plant ang kasi, kontra niya, may scarab siya. Pero, siguro, medyo na trauma to sa mga, yung healing plant, no? Kasi, parang, ang alam ko kasi, parang walang sense yung galaw na parang unahin mo yung plant, no? Pero takot na takot siya, no? Sa plant talagang binuhos niya doon. Okay lang kasi, pero ang sabi ko nga, high damage yung dalawa natin, eh. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Sobrang lakas ng damage niya. So, kasi may zero cost yung post fight at saka, medyo dalawang energy lang yun. So, tinapos na yung buhay niya kagad nung dalawang energy lang, no? Kahit siguro mga 300 plus na yung damage niya. Ang buhay niya. Medyo makatid to, boy. Twin tail, no? Twin tail. So, ito lang. Try natin to. Gravel ant, no? Parang hindi ako fan ng ganyang unang tira, gravel ant. Kasi mas maganda kung damage na lang siguro. Although na parang ma-disable mo yung plant, ang dami kong damage, dami kong pan-damage, mga dre. So, try natin to, no? Palusutin natin. Try natin. Hindi nga tayo nagpapas, so, try natin palusutin. So, ano itong tinira nito? Sandal. Sandal tires ko ito, o sandal. Sandal, no? So, okay. Tapos, free trap. Pero, 34 speed, tsaka 32. Okay. Ang tanong, ito kasi mag-anesthetic na yun, eh. Mag-anesthetic na yun. Tapos nakapag-gravel ant na naman to. Tapos wala na rin siyang energy. Yun ang Ito, kung mag-anesthetic siya, pwede kaya ito? Ang tanong, ayun nga ang tanong, yan. Kasi nagdalawang sandal na to, kaso may pliers pa rin siya, no? May pliers pa rin yan. Siguro good pass lang to. Good pass. So, okay. So, goods lang yun. Medyo tayo doon, no? Okay, ito. Tapos, tanggalin natin yung stand natin, no? Tapos, ito kasi na tayo, gagravel ant na tayo yan. So, sa tingin ko, ito lang.
So, sapat na ba ito? 110. Sa tatlo, kung 200 ang ano, alam ko 450 to eh. Alam ko 450 to. Alam ko sapat yan. So, may stand tayo, no? Tama ba? No turn ba ito? No turn. Yeah. 158. So, no turn. No turn. So, ganda, no? So, ito, ang gagawin natin, mag-ipon na lang tayo sa backlink, no? Wala kasi itong energy, no? So, meron pa naman tayo Oranda, Pantira. Although na parang nag-gravel lang tayo. So, ganyan lang. Wala na energy. Wala na energy. Tapos medyo nag-uibos na siya ng cards. Ngayon, hindi na tayo pwedeng, hindi ko na pwede ipas tong gitna kasi susunod na turn is mamamatay na siya. So, pwede ko na itira tong Oranda. Yan. Medyo goods na to. Medyo goods na to. Kasi dalawa na energy niyan. Baka tumira pa yan ng gravel and ng isa pa, no? Pero pag napatay niya tong ako natin, patay na rin naman, parang patay na yata siya dito. So sobrang lakas din mo yung bird natin, no? Tingnan mo yung bird, no? Patay na kasi bird lang, pero sibak talaga yung ano, yung plant pagka ang lakas kasi yung damage niyan, super high damage ng bird natin. So goods na goods, goods na goods. So, nakakaila na ba tayo? Medyo dalawa na. Tatlo pa, try natin. Ito lang yung galawan natin. Ito lang yung galawan. Hindi tayo nagpapas. Pag walang backdoor yung kalaban, medyo llamado tayo doon. Pag walang backdoor yung kalaban. So, goods na goods yun. Yan natin ito, mga. Okay. Nag-ibus din siya ng enerhiya niya. No? Bakit yun kaya? Baka hotbat to ba? Hotbat sigurado to, boy. Okay. So, zero energy din siya. No? Pero malmado na yung plant niya kung makapansin niyo. Siguro try natin palusutin to. Kasi hindi naman tayo, kung isusuting man tayo, hindi naman siya papasok, no? Isip ko kung mag-violence pa to, pero siguro ito lang. Ito lang pala siguro. Okay. Critical pa nga, no? Pero patay na naman din yun. Ang kagandahan lang yan, doon sa critical din is hindi na siya, hindi na naitira yung cards niya. So, goods pa rin yung critical sa atin na yun, no? So, ganda naman. So, pwede kong, ang gawin ko, may choice ako dito, pwede ko sustain tong plant, no? Ang tanong, branch charge. Kasi dalawa lang energy nito sigurado. Kung iba branch charge niya ako. 150 to. Alam ko may mabubuhay pati, pero try nga natin, sugal natin. So, okay. Maganda yung sugal natin. So, buhay pa, no? Ganda. So, may 3 energy siya ngayon. Tapos, hindi na niya matitira yung, zigzag niya. So, gagawin natin, i-waste naman natin tong card natin sa gitna, no? I-waste natin yan. Kasi, pwedeng tumira tong bird, tapos, magpo-post fight lang ito, eh. Pwedeng gano'n, no? Check ko lang, ha? So, pwedeng tumira yung bird, tapos i-gravel lens niya, no? Yun ang parang nasa isip ko na pwedeng gawin. So, iniisip ko kung ganun kasi, kaso kung mag-speed up man ako, siguro baka lumabas na may Oranda natin. So, try natin. Kasi kung sakali na yan, papatayin niya, no? Lulusot yung tira. Boy, patay na kaya to. Check natin, ha? Patay na naman. So, yun, goods naman, no? Magbabayadance yan, tapos gravel end, no? Pero ang problema, ang kagandahan yan is meron tayong Oranda. Tapos, speed up, no? So, grabe na, solid yung natin, yung pagkaka-predict natin sa mga galawan niya. Kasi medyo predictable naman talaga yung sequence na yan, mga day. So, yun, goods na goods, nakita nyo, medyo sinagip tayo ng prediction natin.
Kasi una naman yung bird niya, although na parang sa tingin ko hindi rin naman, siguro kasi may post fight naman siya, no? Nakapag-post. Sa tingin ko panalo pa rin naman tayo dun kung sakali na hindi natin gawin. Pero kasama sa laro yun, yung mga ganung outplay, mga ganun. Yun, kung hindi ko ginawa yung goldfish, so, mauna yung bird, no? So, yun ang kagandahan yan. Sabi ko nga, nag-speed up tayo. So, nakailan na ba tayo? Tatlo, no? So, dalawa na lang. Tapusin na natin ito. So, jumping lahat nila mga dre. Sabi ko, first round, hindi tayo nagpapas dyan, mga boy. So, yan na lang natin siya. No? Manage na lang natin. Disable natin yung mount niya. Nanonood ako ng mga high level na ano natin, yung mga top rankings natin, mga dre, mga first round nagpapas sila. Pero kasi depende sa ano yun, depende sa lineup mo. Kasi itong lineup natin is hindi naman talaga siya mampas, no. Ano talaga siya, pangratratan to, pangratratan. So yun ang ano niya. So ngayon, ito, kailangan ko lang i-clear out to, no? I-clear out natin. Clear out na lang natin to. Clear out. Kasi ang gagawin niya baka magpass lang siya. So, hindi. Okay. Tumira pa, no? Kasi problematic sa atin pag nagpass lang siya. Pero okay lang din. Okay. Medyo tatlong energy yan, tatlong energy. Tapos 4 na cards. So, ngayon may 8 cards siya. Tapos tatlong energy. Meron siyang 4 na energy ngayon, no? So, ito, kaharap na natin yung nasa baba, no? Ngayon, ang tanong, titira ba siya ng Sirases? Pero, hindi pwedeng hindi tayo tumira, no? Tirahin na natin din siya. So, ang ano kasi, ilagay ko pa ba to? Parang, ang tanong, ano kasi hindi ko pwedeng, kahit hindi ko ilagay, kasi hindi ko naman siya mapapatay ngayon. Kung sakali na nag-damage ako siya, buhay pa rin yan. So, parang, eto lang, yan, tatalong kasi siya. Ang ginawa ko lang, in-winase ko na yung cards niya. No? Winase ko na yung cards niya. Kasi, okay, na-critical pa nga. Swerte naman, kanina pa nag-critical. Pero, yan ang mangyayari dyan. So, at least, bumawas tayo sa kanya. No? Yan ang na-waste na natin yung cards niya. Tapos, itong mid-aqua, pwede natin ibanat din to. So, yan. Pero, yung critical na yung game changer yun, mga din. Kasi, kung sakali na hindi nag-critical, medyo, hirap tayo, no? Hindi na mahirap, kundi parang, take down na kasi itong, yung aqua natin. Medyo, kaya pa naman ipanalo nitong plant lang yung laro. Ang kasama sa laro yan, pero, alam mo yan, kung ako lang talaga, kasi tatanungin mo, ayoko talaga ng critical. Sana tanggalin na yun, kasi parang yanakaw mo yung, pagka medyo magaling yung galawan mo, tapos parang magnanakaw yun. Parang magnanakaw ng panalo yun, yung critical. Kaya parang hindi ko siya ma-advise na parang, hindi siya, para sa akin hindi siya good. So, okay, ito, medyo binabanatan na yung natin. No? So, ito, ganito lang. So, ganyan lang gagawin natin. Okay. Medyo, na niya yan, pupursigin na niya yan. So, okay. So, sana bumaba, no? Sana bumaba. Goods na goods. Pangalan kami. Kasi ganyan lang gagawin natin. I-disable lang natin yung yung kasi ang gagawin niya, patatagusan niya tayo ng mga dre. Yun lang naman ang technique niyan, o kaya istahin tayo. Yun lang, dalawa lang naman yan. Pero alam na niya. Pag ganyan kasi, ganyan ang kalaban mo na plant, hindi na talaga siya, hindi na nanalo yung jumping lesson niya. Kasi ganyan lang gagawin niya, paulit-ulit lang. Ngayon, na-disable ko na yung stun niya. No? Ngayon, wala na siyang stun. So, ang gagawin natin is, ganyan, paulit-ulit lang. Ang gagawin niya, lalasunin lang din tayo na lalasunin. Pero hindi naman parang ganyan. Hindi naman siya mananalo na. Kung sakali. Ang gagawin natin, tirahin lang natin siya ng tirahin ng hot bath, tsaka drain bite, hanggang pwede na natin siyang patayin ng prickly trap. Yun lang, ganun lang. Wala na yan, alam na niya. So, ayan, nag-quit na. Kasi alam naman din niya. Alam naman din. Yun nga sinasabi ko sa jumping lasso, para umangat ka. Kailangan ganyan yung plant mo. Tapos, kahit ma-backdoor yung likod, wala nang problema.
Kaya kung mapapansin nyo kanina, inuna tayo nung yung jumping lesson ka. Ang problema lang, hindi ko lang, yung naka-scarab, medyo may, rin siya, hindi ko lang bakit ginawa niya yun, kasi kontra naman tayo dun sa scarab. May hina tayo dun sa scarab, mga dre, kasi hindi naman siya nag-heal eh. Kaya niyang patayin yung plant natin. Yun lang ang tanging pangontra dito sa immortal plant. Pero, yun lang, check natin na ano na ba tayo. So, isa na lang. So, yan, matatapos na lang din. Tapusin natin to, panalo na natin to. So, ano ba to, jumping lasting ba to, na kakaibahan pa lang tang likod, no? Dito medyo lugi tayo, no? Lugi tayo dito sa tingin ko, kasi sneaky rate tas quickly. Kasi itong juggling is lamang siya dito, no? Lamang siya dyan, pagka yung na-backdoor niya tayo, no? Tapos ito, backdoor din. So, kakaibang variation to ng jumping lason. So, lugi tayo dito sa tingin ko. Pero, galawan natin kasi hindi naman pwedeng para mag-fit ka kagad. Pero, meron kasi mga lineup na, alam mo na, medyo dehado ka. Alam mo, yung parang ganun. Alam mo na dehado ka kagad, parang ganun. So, ito medyo basag na kagad. So, ito first round, medyo ganyan talaga ang nangyayari. So, gagawin natin is, hintayin na natin siyang gumalaw. Kahit magpas siya na magpas, kasi ito naman nakakuha ng cards yan eh. Ito, nakita niya yan. Makakuha ng cards yan. So, okay, ang problema dito, hindi natin napakinabangan yung natin, no? Yung post fight. Mahalaga yun, yung dalawang, yung 200 damage. Mahalaga yun mga dre. So, na-eliminate na yun, yung post fight na damage natin, no? So, pero ang ganda, kaganda nyo na nagamit na natin yung cards niya. So, teka lang, dumamit siya ng 3 energy. So, kadalasan wala na, sure ball na wala na talaga siyang cards dyan. So, gawin natin na ibanat na natin to. So, hindi naman natin kailangan pang parang i-save yan. I-save yung damage na yan. So, buhay pa sigurado. Kasi, sana, kung isang 120 damage yung nakuha ko, goods na goods, no? So, ito, at least, patay na to, sigurado tayo. So, gagawin na lang natin dito is, nag-ipon na lang yung likod sigurado nito. Ewan ko kung ilalaban niya pa to, pero, mali yung choice niya, no? Dapat hindi na niya nilaban, sayang yan. So, sa tingin ko, 4 na cards yun eh. 4 plus 3, naging 7, 4, 3, 7. Siguro wala siyang cards doon, nasa plant lang, kaya yun ang tinira niya. 4, 3, naging 7. So, ngayon kasi ito walang stun. So, maganda is, i-disable na lang natin din siya, no? Sama na natin itong Bidens. Sama na natin yan. So, 3 lang to, no, mga dre? 3. So, ngayon, dinasable natin yung sneak raid niya. Ito kasi buhay pa yan. Yan. Ang kagandahan yan, i-hatbat lang natin siya. I-hatbat, mga dre, para hindi na siya makapag-sneak raid. So, wala na siyang cards. Hindi ko alam, 4 yung Kasi yung card counter nito, medyo loko-loko din. Medyo naloko na yung card counter natin. Kaya parang, ang hirap ng tumingin dyan. Hindi ko na masyadong alam kung tama siya. So, 5. So, 4 ang energy niya ngayon. So, ngayon, disable yung sneak raid niya, no? So, ayan, nag-victory na tayo. Kasi yung gagawin ko, ipapas ko lang yun. Tapos next time, tsaka ako titira. So, alam na niya. So, ito yung kagandahan kung mapapansin nyo. Solid naman. Napakaganda naman yung composition natin. Although na parang sasabihin mo, kahit kasi anemone ang kalaban mo dito eh. Palagti, mga dre. Palag yan, mga dre. So, parang nakapansin nyo, medyo alam mo kasi pagka maganda talaga yung team, pagka yung binigyan ka ng team na hindi maganda, tapos ramdam mo yun eh, habang naglalaro ka parang hirap na hirap ka. Samantalang etong team na to, yung siya, hindi siya mahirap gamitin, kasi tira ka lang ng tira. Minsan magpapas ka, katulad ng occasionally na plus pass natin, pero 2 energy lang, kung halimbawa sabi ko nga, pag napatay itong plant, napatay yung plant, 2 energy lang, meron siyang post fight, meron din siyang grab explode, kaya nyo pumatay mga dre. Kaya parang sobrang lakas nitong lineup nito. Ang medyo naisip ko dito, mababa na siguro 2.5k MMR dito. Pagka yung medyo 1 month siguro, nasa 2.5k. Nag-hover nito. Baka mga 2 weeks kung medyo umangat na yung mga natin. Siguro mga nasa 2k MMR na to. Mga 2 second week siguro. Parang gano'n, pero baka this week, depende sa natin, scholar natin yan. So, ayan lang, napakaganda ng team. Sabi ko nga,
Ganito lang ginagawa ko, hindi ako nabili ng ano mga dre, hindi ako nabili ng mamahali na ano. Ito, ang totoo na snipe ko lang to nung time na yon kasi binili ko to, alam ko yung 0.45 yata, tapos virgin pa. Tapos chinek ko sa market, wala talaga. Wala siyang katulad. Ito solo lang siya, tapos sobrang taas kasi alam ko yung damage talaga ng ano yung isang account ko kasi ito, ang gamit ko naman Risky Beast. Tapos yung nasa baba is Kestrel, no. Yung disable, no. Ang damage kasi ng Risky Beast is 125. Yung solid din yun, mga day. Ito, mas higher damage to. Pero kung ako'y tatanungin mo, mas maganda yung Risky Beast, no. Pero ito yung kung gusto mo talaga na highest damage, ito lang. So, solid na solid to. Ang ginawa ko, ipiflip ko sana to. Ginawa kong, binili ko ng 10,000, tapos, bebenta ko sana ng 40,000. Nakabenta pa naman siya, kaso ang problema lang. Bigla nag-crash yung market ng time na yun. Ang dami ko na-flip nun kasi tanda ko sa 10 araw, apat na flip ako. So, pumatak na 10,000 ang kinita ko nun. Tapos after nun, wala na ako na flip. Kasi nga yung pababa yung binawi ng developer na yung Axiland na sabi nga daw nila ilalabas na ng December. Tapos nung binawi nila, nag-crash na yung market. Simula nun, downfall na lang lahat. So, parang hindi ko na siya na-flip. So, parang ang ginawa ko, sige, gamitin lang ng scholar kasi habang nakabend pa siya sa market pero ito nga parang ang ginawa ko, kinembinasyon ko na lang sa dalawang bird tsaka isang plant. So parang ngayon nabago na yung need natin na bird, ginawa ko ng aqua. So solid naman, kung mapapansin niyo yung galawan natin kanina, solid naman kung i-review niyo. So ito naman yung plant, no. So ito tuwa naman yung scholar natin kasi 1.7 kay MMR lang yung last time, dalawang bird. Hirap talaga kasi walang galawan yun, kumbaga parang extra axi lang. Hayaan mo pag nakaipon tayo ngayon medyo nabenta naman kasi sa market yung bird, no. So yung bird na parang pinaltan niya is nabenta ko ng 5,000 yata, mga ganun. So at least meron pa akong 1,000 na parang sobra. Tapos ito napaltan naman natin to. Ito kasi sobrang na-snipe ko lang to, model. Kasi kung hindi ako nabili na mahal, ang bibiling ko yung pinakamura na parang pwede na buyable, no. Pero ito solid na 'to, mga din. Malakas kasi damage na nito. So may pinagpilian ako doon, clamshell to, tapos yung isa axi keys. Pero siguro ba't kukunin ko pa yung axi keys is 100 damage lang yun sa tapos parang hindi konti pa yung damage niya sa aqua, no? Pagka nag-anemone yung kalaban mo, halos hindi mo kaya, no. Kaya parang hindi ko na kinuha. Ito na lang kinuha ko kasi halos same damage lang din naman, madre. Halos same damage sa Axikis, parang ganun. Tapos maganda pa siya, aqua din siya. Syempre may plus additional 10% damage pa yun. So, mas okay yun. Yun yung mga medyo pag-iisipan nung kung sakali na kasi kung normal player ka, hindi mo siya masyadong mapag-iisipan niya. Pero pag yung veterans player ka na, yung mga ginagawa nila Indes, mga dre, ginagawa nila nung mga top player na alam na yung mga galaw. Kaya mapapansin mo kahit ano ibigay mo sa bottom price, di ba may mga challenge sila. Parang ganun din ang ginagawa kong challenge, pero sa akin kasi wala talaga akong pera, kaya hindi ko china-challenge sarili. Alam ko na yun lang talagang kaya kong bilhin, kaya parang kagandahan naman niya is nag-work naman yung natin. So siguro pagka medyo may umangat na yung mga teams natin, showcase ko naman yung mga pagka medyo nasa 2 km na sila, yung mga scholar natin, no? So hintayin ko na lang. Tapos meron pa akong isang team na hindi ko pa kung kailan ko may showcase, pero yung isang team ng scholar na hindi ko alam kung ano MMR na yun. Ano nga ba yun? Yung isa yung pinakamalakas, yung kay Airpods. Yun yung pinakamataas na MMR na receive dati is 2.5 kay MMR. Na sobrang butaw pa yung gitna. Iniintay ko lang din magkapera para mapaltang ko siya, pero check lang din natin kung kaya ng pera, pero napaka-solid na nung backlane nun. Nakita ko sa market may ganun din nakatulad. Pero showcase ko sa susunod siguro yun. Yan. So ito lang, ito yung mga ginagawa natin budget, mga dre. So budget na super snipe na super solid, no. So goods naman, check natin 1, 2, 3, 4, 5. So isa lang ang talo natin, okay. Isa lang talo. So swerte naman si Scholar at hindi ko naman na pa-rank down, no? Bahala na siya, no?
So, bahala na siyang igahod siguro yung yung laro na sa bukas. Ikaw, medyo pahinga na lang siya. So, salamat sa panonood mga dre. Dito nga pala si Kuya Elgin, si Coach Elgin, no? Coach Manager Elgin. So, salamat sa panonood. Sa ko lagi kong sinasabi na lagi may blessings, good luck, have fun sa grind, at namaste. Thank you.